Goodness, ang ating lecture ngayon about sa regalo sa atin ng God the Father. Alam niyo ba kung sino ang regalo sa atin ng God the Father? Dahil mahal na kita, tayo, yan ay si Lord Jesus. Yan ang ating ang regalo sa atin ng ating God the Father. Kay si Lord Jesus ay dumulong sa atin. Hindi ba? Alam na natin yan kung sino si Lord Jesus, pero kailangan natin i-review ito para makilala natin siya ng totoo, no? Yan. Lord Jesus ay regalo sa atin ng God the Father dahil ang mundo ay kailangan ng may ma-savior sa atin, no? Kaya noon ang mga tao hindi pa alam ang parte sa atin, no, sa God Father, Lord Jesus, so yan, no? Kaya ang kanilang ang mga hindi God, kundi mga kwan lang, mga yan, kung ano-ano lang bala na nila, na yan ang God nila. Yan ang nila. Kaya nagkamali sila. Kaya hindi yan, no? May mga kung kaisa yung mga na tao kung sino guro ang gusto lang nilang maging no, na maging God nila. Kaya yan ng mga tao noon makasalanan. Hasta tayo ngayon makasalanan din, no? Kailangan natin ang makatulong sa atin na tayo sa ating kasalanan. Kaya yan ang rule ni Lord Jesus sa atin, no? Yan ang kaya siya ang ginpadala ng God sa atin para ma-save tayo. Yan, no? Nagpaano siya sa krus para tayong lahat ma-save tayong lahat. Kundi wala na tayong kasalanan, pagpako siya sa krus at namatay siya, pero nabuhay muli, no? Nabuhay muli, kay Savior natin siya. God loves you and has a wonderful plan for your life. Kaya yan. God loves you, for God who loves the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. May eternal life tayo. Kung wala si Lord Jesus, sino ang magpatawad sa atin? Kay si Lord Jesus, siya na ang tulay natin papunta. Ang koneksyon natin sa God the Father, siya ang ating ang tulay o stair o hagdanan, papunta sa heaven. Hindi nyo ba alam na si Lord Jesus katulad ng mga judge sa city court, no? Na siya ang hindi tayo makapunta sa heaven kung hindi tayo ang punta anay sa kanya at analyze niya kung anong mga ginawa na niya natin dito sa earth.
Mabuti ba? Ano ba ang project mo dito sa Earth na para ano mo sa kanya na itong ginawa ko pero kung puro kasalanan ang ginawa mo dyan, hindi ka na ang ma-judge sa imo ay si Lord Jesus kung punta ka sa hell o sa heaven. Yan ang ating tulay papunta. Kung hindi ka makapasa kay Lord Jesus, ay hindi ka makapunta sa heaven. No? Yan ang atin ng rule ni Lord Jesus dito, no? Naman, law 2, ang ating law 2 naman is sinful and separated from God. Therefore, we cannot know and experience God's love and plan for His life. No, man is sinful. For all mga sinful tayo. Man was created to have fellowship with God, but because of his stubborn self, siya nagdesisyon. Well, he chose to go to our own independent ways. Siya ang nagdesisyon and following with God who broken the self-will characterized by attitude of active rebellion and passive indifference in evidence of what the Bible calls sin. Man is separated, kaya tayo na-separate tayo, no? For the wages of our sin and is that, no? Separation from God, no? Holy God, the sinful man, separate na, hindi mag-isa lang, no? This diagram illustration that God is holy and man is sinful. A great gap ng separation separates the two. See? The arrows na illustrate that man is continually trying to reach God and the abundant life through his own efforts, such as a good life, philosophy, our religion. The third new explanation, the only way to bridge this gap. Law number 3 natin, Jesus Christ is God only provision for man's sin. Through Him, you can know and experience God's love and plan for your life. He died in our place. No? Dito sa earth, dito na died siya, Lord Jesus. But God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. No?
Si Lord Jesus died for us, no? Para lata ang sin natin. Bura na. Wala na yan. Bagong buhay na tayo. Wala na tayong sin. Kung ipagtuloy natin ang gusto ng God, Lord Jesus na law, hindi tayo makasala muli. Pero may ibang hindi pa tinupad. Gumawa pa rin ng kasalanan. Kaya, the Bible branded Christ died for the sin, has buried, yes, rise on third day. According to scriptures, He appeared to Peter, then to me, to the 12. After that, they appeared to more than 500 people, no? Yan. He is the only way to God. Yan. Wala na tayong ibang kundi si Lord Jesus lang. Kaya siya lang ang way to God, no? Yan ang sabi ko sa inyo. Siya lang ang tulay. Siya ang stair o hagdanan natin papunta sa heaven. Sa kay God the Father, no? Sa atin sa heaven. God, man. Jesus. Ito, si Jesus, oh. Ito siya, no? Nasa pagitan natin siya, oh? Ng God, man. Andyan si Lord Jesus kasi siya ang Savior natin. Siya ang mag-save sa atin. This diagram illustrate that God has bridge the gap when separates us from Him by sending His Son Jesus Christ to die on the cross in our place to pay the penalty for our sins. Andyan, yan ang sabi dyan na si Lord Jesus na namatay, napakat sa krus, namatay at nabuhay muli. It is not enough just to know these 3 laws, na yan. Law number 4. We must individually receive Jesus Christ as Savior and Lord. Then we can know and experience God's love and plan for our life. We must receive Christ, no? But as many as receive Him to them, He gives the right to become children of God, even to those who believe in His name. We receive Christ through faith. For my grace, you have been saved through faith, and that not of your motives. It is the gift of God that as Jesus, the result of what? That no one should boast na yan. We receive Christ through ng personal invitation. Yan. Yan ang natin.
personal meditation yan. Self-directed life, no? Yan. Ng self-cognition, Christ-directed. Christ is in the life and on the throne ng self-yielding Christ, no? That yan ang ating no? Kay Lord Jesus Christ, no? You can receive Christ right now by faith through prayer. Yan ang ating gawin. Pray always. Prayer and talk with God. God knows your heart and do not too concerned with your words. As He is with the attitude of your heart, the follower is in a suggested prayer. Lord Jesus, I need you. Thank you for dying on the cross for me, for my sins. I open the door of my life and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sin and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Make me the kind of person you want me to be. Yan ang ibig sabihin. Si Lord Jesus ang magdesisyon sa buhay natin para ang gawin natin ay hindi tayo magkamali, no? Kaya ay turuiakwan sa atin. Christ, this prayer express the desire of your heart. It is, if it does, pray the prayer right now, and Christ will come into your life as He promised. How to know that Christ is in your life? Paano natin malalaman yan? Na sa tayo ng ni Christ as you pray, did you sincerely receive Christ in your life according to His promise in Revelation 1:20? Christ right now is in relation to you. Christ said that we would come into your life. World is He lied to your own on what authority do you know that God has answered your prayer? If you the transformation of God Himself and the promises of Him, now would God keep His promises? And the Bible promises eternal life to all who receive Christ. And the witness is that God has given us eternal life, and this life is in His Son, Jesus Christ. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life.
these things I have written to you that believe in the name of the Son of God, Jesus Christ, in order that you may know that you have eternal life. Thank you, God. Open that Christ is in your life and that He will never leave. And never leave you. No? You can know on the basis of His promises that Christ Jesus in you and that you have eternal life, no? From the very moment you invite Him in your life, no? In your life, He is not deceive you. Hindi siya manghindi sa atin, no? Kahit yan kung natin ang sarili natin sa Kanya, no? Do not depend on feelings, no? This is the promises of God. The Bible is not our feeling, is out authority. The Christian live by faith through in the trustworthiness of God, no? His word, the trusty God, illustrates that illustrate that fact God, the word, faith, our trust in God and the word, and feeling the result of our faith and obedience. Fact, no? Yan, no? Nang sasakyan ng truck. Fact, yan ang truck, no? At ang gasoline, faith. Yan ang feeling. Thriller yan. Yan, no? Yan ang illustration sa atin, no? Ito, makita nyo na. Yan. The truck ng vehicles run with or without the truck, the trailer. However, it will be useless to attempt to put the truck by the trailer. And the same way, we are Christian. Do not depend on feeling or emotion, but please the faith and true in the trustworthiness of God and the promises of His word, no? Wow! Now that you have received Christ, now that you receive Christ, in moments that you receive Christ by faith and as an act of the will many things
where many things happen, including the following. Christ came into your life. Yan. Number 1 natin. Christ came into your life. Number 2, your sins were forgiven. Number 3 natin, you became a child of God. Namin na sa God na tayo, kaya na tayo, na save na tayo ni Lord Jesus, na forgiven na tayo ni Lord Jesus. You became a child of God. Number 4 natin, you receive eternal life. Wow! Number 5, you began the gift ng adventure for which God created you. Yan. Kaya, you began to great adventure for which God created you. And there's anything more than more wonderful that could happen to you than receiving Christ. Would you like to thank God in prayer right now for what He has done to you? By thanking God, you demonstrate your faith. Suggestion for Christian growth, ng spiritual growth result from trusting Jesus Christ, the righteous man, and live by faith, a life a life of faith and enable you to trust God. With every delay of your life and to detail of your life and to practice the following. Go to ang ating growth ito, no? Hindi natin go to God in prayer daily. That's on ang natin read God in word daily. Yan ang Bible natin, read tayo dyan, no? Ang una natin, obey God moment by moment. Ang W natin ng witness for Christ by your life and words. Ang T natin, trust God for every detail. Ang H natin, ng Holy Spirit, nang allow Him to control and empower your daily life. And witness, yan ang ating sa ating growth, no? Yan ang growth. Fellowship and a good church. God's word admonishes us not to forsake the
assembling of ourselves together, no? The sun brightly together, but separate one, and each fire goes out to it is with your relationship to other Christian. If you do not belong to a church, do not want to be invited, take the initiative, call or visit and nearby church when Christ is honored and the world preach start this week and make plans to be regularly. Yan ang gawin natin. Kaya hindi pa tayo kung hindi yayokwan sa Christian ng church. Spiritual materials are available for Christian growth, no? Yan ay special Bible study series and other helpful ng materials for ng Christian growth are also available for more than sa mga churches, no? Kaya kailangan natin ang for sweet law ng ating God, no, ng Lord Jesus. Kaya yan, no? Si Lord Jesus, no, yan. Bakit kailangan regalo ng God kundi kanya na si Lord Jesus ng regalo, no? Kaya yan mga friend, ang ating ngayon sa inyo ang party kay Lord Jesus. Ano ba si Lord Jesus dito sa atin? Siya siya ang magtulong sa atin na maka-avail tayo ang ating buhay. Yan. Kung pupunta tayo sa ibang nasyon, kailangan natin may passport tayo, no? At may visa tayo. Kaya hindi pwede na pupunta lang tayo, hindi tayo maka sa kanilang nasyon kung wala tayong passport at wala tayong visa at hindi tayo mag-obey sa kanilang law. Yan ang ating ilagay sa isip natin. Kaya kung anong hindi pwede doon sa kanila, hindi natin gawin. Katulad ng kay Lord Jesus, hindi kung anong hindi niya gustong gawin natin, ay sundin natin. Kaya siya ang passport natin sa heaven. Yan ito. Akala nyo passport sa earth lang? Ay ko ay may passport in heaven ako. Passport papuntang langit ito. Yan, no? Yan, ito ng passport sa passport Philippines. Passport Philippines. Pero ito passport in heaven, no? Yan. Anong meron ng yan ang ating kanya? Kailangan may passport di tayo sa heaven, no? Yan ang mga requirements man dyan, ialam na natin at kailangan natin ang law na i-apply sa ating buhay. Kaysa yan, hindi natulungan lang tayo ni Lord Jesus. Isalig lang tayo kay Lord Jesus, hindi yan. Tayo mismo ay mag-cooperate
magtulong sa Kanya para matulungan niya tayo papunta sa heaven. Kasi yan ang ating judge. Siya na maghusga sa atin kung makapasa tayo, no? Kung di pasaan tayo, katulad kung dito sa earth, may kasalanan ka, diyan ka sa jail. No, yan. Yan din natin. Kung may kasalanan ka na hindi pwede mapatawad, mapunta ka sa hell. Hindi yan sa jail. Kundi sa hell tayo pupunta. Kaya yan ang kailangan natin ay apply sa buhay natin ang patakaran ng ating supervisor at Savior, the Lord Jesus. So yan ang ating apply sa buhay natin. Ano ba yan? Alam na natin yan. Ang pray, ang Bible reading, punto sa church, no? Yan ang ating kanina ang atong sundin bala nalo natin, no? Nga hindi ka sa ibang kundi ang God lang, Lord Jesus lang ang ating i-adora natin o i-prehan natin, no? At huwag mag-kill, huwag mag-steal, huwag commit ng other's wife. Yan, ganitin commandments natin. I-apply yan ang isa sa requirement sa passport in heaven. At yan ang ng ating judge o ng ating Savior na si Lord Jesus Christ. Kaya kailangan natin i-apply sa buhay natin yan. Sundin natin. Kung mayroon tayong hindi na daw medyo hindi pa natin nabago, baguhin natin. Gawain natin ay sampul ang ginawa ni Lord Jesus, no? Natin ang mga mabuting gawain na ginawa niya dito sa earth sa atin, no? Kung may problema, hingi ng supervise ng atin ng Lord Jesus our Savior. Alam nyo na ang atin kailangan para makapasa tayo sa ating judge, no? Judge natin yan. Kung hindi siya mag-okay sa atin, sa hell tayo pupunta, hindi sa heaven. Kaya kailangan natin ang mag-pray always at maghingi ng tawad sa Kanya. At hindi lang yan ang rule. Nag-heal din siya sa mga sakit. Marami siyang nagawa sa atin dito sa earth. Kaya mga friend, yan, mahalin natin. At sundin natin ang gusto niya para maging maligaya siya, no? Na hindi siya nabigo sa pag-assign sa Kanya ng Father in Heaven, na siya ang Savior dito natin sa earth, na siya ang judge natin dito sa earth, na kung mamatay tayo, punta muna sa kay Lord Jesus at doon tingnan. Siguro may man dyan sila na mapanood mo na sa TV nila kung anong ginawa mo, kasalanan, at siya na ang maghusga sa iyo kung pwede ka sa heaven o pwede ka sa hell. Kaya mga friends, alam nyo na napakalaki ng tulong ni Lord Jesus sa atin dito sa earth, no? Kaya ito ang illustration natin. Man and God. Napakalayo natin.
Okay, dahil sa kasalanan natin, no? At sino ng separates man from God. Yan, sa sin natin tayo na separate sa sin brings death and judgment. Ito, mamatay tayo muna ay judgean tayo ni Lord Jesus kasi ang judge natin. Judgment tayo, judgment, no? Yan, nagsin ang man, the son bring death, kay namatay siya, until God na Lord Jesus na ang ma-judge kung makapunta sa heaven. Kaya nang si Lord Jesus Christ ang Savior natin. Kaya kailangan Christ died for sins, one for all you to go. Kaya huwag natin baliwala yan, no? Kay mahirap na kung saan tayo punta, no? Receive man sa Jesus Christ. Hindi ka ma-receive sa heaven kung hindi ka matanggap ng God the Father, kung hindi ka makapasa kay Lord Jesus. Kaya mga friend, yan, everyone must decide individually to receive Christ. Yan. Jesus was here. I stand at the door and knock. If everyone hears my voice and open the door, I will go in and eat with him and he with me. Yan. Everyone must decide individually whether to receive Christ. Hindi ka pa ba mag-decide? Jesus said, you may ask me for anything in my name and I will do it. Yan. Therefore, if you pray sincerely, asking Him, Lord Jesus, please come into my life. Yan ang ating prayer. And be my Savior and Lord. Please forgive me my sins and give me the gift of eternal life. He will do it now. If you have invited Jesus Christ into your life, the Bible says you now have eternal life. Wow! Eternal life na tayo, no? Kung sasunod tayo kay Lord Jesus. God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son, the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. My friend, alam nyo na, mahalin ang si Lord Jesus, ha? Yan, miracle for Lord ng si Lord Jesus, yan siya. Kaya mga friend, naintindihan nyo na ang lecture natin at nalaman nyo na ang katotohanan na kailangan natin sundin ang law ni Lord Jesus. Always pray, always be Bible, no? Always go to church at ang tayo ng 12 ng commandments, no? Kaya kailangan
at bumaba ng mabuti para tayo makapasa makapasa tayo sa ating judge dito sa earth, no? Lord Jesus yan. Kaya mga friend, ano yun na ang ating lecture sa ngayon. Sige, yan ang si Lord Jesus, napakalaki ng ano niya dito sa atin sa earth. Napakalaki ng tinulong yata sa atin dito sa earth. Yan, kaya huwag natin siyang kalimutan. Mahalin natin siya. No? Love natin siya every day para malaman niya na hindi natin siya makalimutan. Pray always. Kaya para maano niya, ma-appreciate niya na napaka-happy ko kay mahal ako na mga tao sa earth. Mga friend, hanggang dito lang ang ating lecture, ha? Kayo na dyan ang sunod sa gusto ng ating judge dito at supervisor sa earth, Lord Jesus Christ, our Savior, na nagkuhan na dead at nabuhay muli. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig. I love you all. Dito na lang tayo, okay?